5. Laila Chichador. Laila, your question. Ako palang buhay naman. Yes, go na lang. First of all, congratulations and good luck sa reunion concert ng mga batang 90s. Maynard, mga Street Boys, and Marco, wala pa rin kayong bukas. Pero I'm sure hindi lang ako magtatanong nito, lalo na yung mga fans ninyo. Mas maganda sana kung kumpleto yung group nating dalawa. Ano po yung reason kung bakit hindi makakasama yung ilan po natin mga miyembro dito sa ating The Sign 90s edition? Actually, gusto po namin sila makasama. Ang pinaka-problema lang po talaga is yung schedule ng mga kasama namin. Nagkataon po na may kanya-kanya na po silang schedule. On April 19, gusto yung Manila sumama. Hindi po talaga kaya. Hindi po talaga. Having said that po, nandito po from, pupunta po sila Spencer and surprise dapat ba? Hindi. Alam na. Yeah, kaya nga. So, as much as possible din po, napinilit po namin maging kompleto. So, surprisingly, naging okay po si Spencer. Nasa UK po siya, kasama po niya si Michael. And then after that, nag-yes naman din po si Danilo Barrios. So as much as we can po, tinatry po namin na maging kompleto. And then you'll never know after this kung maging magandang feedback po. Why not, if given a chance, magkompleto po ang grupo ng Street Boys. Thank you po for the question. Thank you. Marco, sa side naman. Sa UMP po, tinatry ko rin po mag-iwalay na sila. Hindi kasi si Wawi busy po sa Zumba. So, sobrang advanced po yung mga schedule niya. Same po dun sa Twitch at saka si Jericho. Si Wawi kasi po, body niya si Wawi sa Zumba. So, kung nasan si Wawi, nandun po si Jerry. So, alalay na po ngayon si Jerry. Yan po. Yun lang po. Busy, sobrang kasi advanced yung sa Zumba po kasi 1 month, 2 months, 3 months naka-schedule na po sila talaga. Kahit po kami, ganun din po kami ni Chris. So, advance po yung booking namin. Si Brian ba na anong country si Brian? Brian Furlow. Nasa LA po. Sa LA. Kaso po kasi sobrang laki niya na. Hindi ko alam kung pupurihin yung kasama ko o sisiraan ko. Family man siguro, family man. Kasi, pero alam ko next year, plan niya muna mag-reunion talaga. Gaano kayo ka-excited na yung mga 90s dance group nyo na, well, sort of, merong clash on screen, minsan sa barangay, di ba, nagkakasabayan din kayo pag may mga barangay concerts. Gaano naman yung, ano naman ang nararamdaman nyo na magkakasama kayo ngayon sa isang show? Actually po, sobrang saya po namin in a way na kahit na po sinabing may rivalry that time with the UMB or the Street Boys, isa lang po kasi yung recording company namin. So nakikita nila po kami nagre-rehearse, nakikita po namin sila nagre-rehearse. Sila po kumakain po sila sa masasarap na pagkain, kami po dun sa may karinderya, sa tapat ng Quezon. Pero magkakaibigan, doon din kayo. Pero magkakaibigan din po talaga kami. Ang difference po kasi ng dance group before is, ito po kasi, may kanya-kanya pong style. Kasi po wala pong YouTube, wala pong mapapanood sa internet. Yet, that time, sobrang luma na natin. Masasabi ko wala pang internet. So anyways, so may mga style ng dancing. So every time na merong grupo, inaabangan ng bawat group kung ano yung papakita nila, kung ano yung papasabog nila. And then, yun yung naging maganda sa group ng 90s yung camaraderie, yung rapport. Kasi we don't compete to anyone, hindi po kasi competition It's all about being united. Yung pagka nagkita-kita po kami, parang excited kami kung ano yung, well, as you know, may mga boys will be boys, may mga jokes, may mga ganyan. So kulitan lang po. Yung rivalry po ng that time, siguro sa mga fans lang. Pero sa amin talaga, wala po talagang rivalry. Magkakaibigan po talaga kami lang. Salamat! Thank you.
you so much po. Congrats and good luck. Thank you, Laila. Our next question from Manila. Manila Santos from ABS-CBN. Hello, good afternoon guys. So, my question for the dancers is, ano yung first reaction nyo nung nabalitaan na may makakasatuparan ng ganitong klaseng event? And what are you most excited about sa 19th? All the dancers in the table. Kasi po, kami ni Cristo po, magkasama po kami lagi. So, hindi naman po ako masyadong nabigla. Yun po. Okay, yung katotohanan lang po. Pero po, ang utak po nito si Cristo po. So, ikaw bahala ka. Gupta. Actually, yung magiging exciting part po sa 19 is yung bawat performance po ng 90s group. Actually, di lang ng 90s group. Lahat po na magpa-perform sa 19, pinaghandaan po talaga nila. Meron po silang surprise na inihanda bawat number. Yun po. Sorry, add ko lang din po, papasalamat din po kami sa producer, of course. Sila po ang yung Wildcats. Yes, sila po ang nag-isip na ganito. Kasi nagkaroon na po ng different kind of 90s show before this. Pero ito yung one of the biggest po. Kasi as in, lahat ng halos ng dancers noong 90s, isasama po dito. So, nung nagkaroon po ng ganitong usapan, sa una, syempre, word of mouth lang, usapan lang. And then yung nagkakatotoo na, nag-meeting na sila. And then nagkaroon ng chance na pasalamat po tayo sa Wildcats kasi nagkaroon po ng chance mag-perform uli yung mga dancers nung 90s. Na sobrang excited din po sila na talagang gusto nilang paghandaan. Magpapapayag daw po sila ng 3 weeks. Hindi ko po alam kung paano nila gagawin yun, pero yun po, ganun po ka-dedicate yung ginawa. Dedicate po yung papaperform nila sa darating na April 19. Thank you po. Alright, thank you, Manila. Now we have a question from Bobby Recantina of Manila Bulletin. Hello, Bobby. Maganda. Kay Direk. Question po. Gaano po itatagal ng show? Tsaka, paano po mangyayari para wala pong sapawan at saka equal po ang exposure ng bawat performer? Well, it's a consultative effort, ano. If you can see the rehearsal, talagang they work as a team. Walang selosan. Ang objective is to give a good show to the people. Itatagal siguro mga 2 hours and a half ito. What's so exciting about this is this is a benefit concert. That means they want not to pass on the torch, but to ignite the torch of other possible dancers, talents, who has no means of, expressing themselves. How nice, kasi this is continuing the legacy of our, siguro, generation natin to, no? Of the 90s. That's why nung narinig yung concept, I'm for it. Go for it. Diba? Why not? Diba? Yun po. And then, ewan ko kung alam niya ang sagot dito, pero one of the performers yung abstract dancers, dalawa sa original members niya is Dingdong Dantes and Arthur Solina. In-invite kaya sila to agree kaya sa show? Well, lahat naman sila in-invite. Actually, ang punong kabala dyan is si Cristo. So, Cristo, would you like to Yes answer po, that? actually, ako po ang kumontak sa lahat ng dancers. Ang una ko pong pinausap yan, syempre, lahat po ng leaders ng dancers. Yun po. Imagine si Spencer, who really got interested when flying in from UK just to join. Later, I think makakausap natin sila sa Zoom. So yun, we would like to appeal to mga kasama natin sa industry, no? This is something noble to do eh. Imagine passing giving back what you have to the young generation. Why not? This is something good. Malalayo yung mga kabataan sa drugs, yung sa basang ulo, kasi they're expressing themselves. Yun po. Okay, last question. Sa mga dancers natin, no? Aside from dancing, anong pinagkakaabalahan nila ngayon? Sa ngayon po, yung Team 90s, actually it's a company na po, and gumawa po kami ng dance fitness program na
ino-offer po namin para sa mga gusto maging dance fitness instructor. Katulad po ng, for example, Zumba. So naisip namin na bakit di tayo bumuo ng local verb naman para at least sa Filipino, yun po. Marco. Same po kami, magkasama po kami gusto sa programa ng 90s Dance Fitness. Yes, ako po kaka-resign ko lang po sa Universal Studios Singapore. That was 2 years ago. Like 13 years po ako doon as a show director and a performer muna po. And then ngayon po, may business na po na naniraran, na kahit na maliit na business. So, it's authentic. Belgian Liège Waffles. So, meron po kaming branch sa Mega Mall, sa SM North, tsaka sa Festival Mall. So yun po, ang Liège Manila, yun po ang Instagram. So, check nyo lang po. Yan. So, ganun din po ang style namin kasi po, ang inisip lang po namin is, bakit hindi tayo mag-brand? Actually, Philippine po to, sa Philippines po talaga. Pero yung ibang ingredients kailangan i-import para maging authentic and legit. So, inisip po namin bakit ang mga Filipino, of course, pupunta sila ng Starbucks, Jayco. Hindi naman ko sinasabi na bakit hindi tayo gumawa ng sariling branding dito na yung level medyo i-premium natin or the same thing. So para at least malaman na ng mga Filipino na we can compete. Yeah, salamat po. Maraming salamat. Thank you, so Bobby. much. Bago natin ituloy ang Q&A, gusto kong tanungin si MJ and si Sika from the production, sa Wildcats production. Ano ba ang production ninyo about? Ano ang vision, at saka paano nabuo itong concept na ito? MJ? Sa mission and vision natin sa WCQ, hello. WCQ Productions and Management, dedicated sa pagporta sa mga taong talentado na hindi pa na-discover. So, yung mga bata na yung mga gusto magka-career, dancing, singing. So, isa kami sa mga organization na sumusuporta sa kanila para tulungan sila mahasa mga skills nila. Isa sa mga mission ng WCQ, magsilbing plataforma sa mga taong gustong mag-excel sa kanilang kanya-kanyang abilidad. I-showcase ang kanilang kagalingan, hindi lang sa entertainment, kundi pati rin sa mundo ng pagninegosyo. Dahil yung mga talents namin dito, hindi lang basta sing, dance, entertain ng tao. May mga sarili-sarili ring negosyo, may mga kumpanya kami dito na tulong-tulong kami kung paano namin palalakihin, kung paano maging magaling ang isang tao sa marketing and so on and so forth. Nainiwala kami na ang pagiging maka-Diyos at pagiging pinakamagandang versyon ng iyong sarili ay para sa lahat ng tao. Layunin ng WCQ na ang aming mga talents ay maging magandang ehemplo para sa mga susunod na kabataan natin. At sa mga women empowerment, dito sa Sika, para may additional information. One of our mission and vision po sa Wildcat Twins Productions and Management, kaya po ito ay nabuo is first, of course, women empowerment, and second, ang vision po namin is we don't want to just survive, we want to live with a purpose, and that purpose is to help inspire and guide yung mga future generations po ng aspiring Filipino talented individuals. Dahil ako po mismo, performer and artist din po ako, but syempre, hindi naman po natin maiwasan, darating ang panahon na tatanda tayo, hindi na po, kahit gustuhin ko man na sumayaw, baka hindi ko na po kayanin pagdating ng panahon. So, we want to help yung future generations po na sila naman po ang sumunod. Not all are capable po kasi to support their passion, for them to achieve their dreams. So, nandito po kami para tulungan sila. And aside from our production, meron din po kaming businesses like the Wild Seafood at Ibaba with Entertainment Catering Services. We also have the 1322 Bar and Lounge, located po yan sa Harbor Square. And ayun nga po, in collaboration with the Team 90s, we have the Dance Fitness. So yun po yung mga gagawin namin in the future. Pag dumating na po yung panahon na hindi na po kami makakapag-perform or makakapagsayaw, and ipapasa na po namin yon sa mga future generations naman po ng dancers, artists like singers, and other performers. Ayan lang po. Thank you.